Hebrew 11 verse 7, do we have a CSB version? Sister Julie? May CSB ba tayo? Gusto ko lang basahin sa CSB. Kung meron, paki-project nga. Okay, habang wala, basahin ko lang. By faith, Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence, prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. Let us pray. Father God, we thank you for your guidance to each and every one of us, for bringing us here to draw near to you, raising our hands, worshiping your name, listening to your word, listening to the testimonies, Lord God, and offer a song for you. We thank you for all you have done in our life. Truly, we cannot give back to you, Lord God, the things that you have given to us. But, Lord, by faith, allow us to continue to hear your word and let every one of us be blessed. We ask this through Christ our Lord. Amen. Let us all be seated. Okay, so do we have a CSB? Paki-project nga yung CSB. Sa CSB ay ganito ang nakasulat. Ayan. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, and motivated by godly fear, built an ark to deliver his family. By faith, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. So, ang aking nais ibahagi sa inyo ngayon ay may kinalaman sa buhay ni Noah o sa ganiwa ni Noah, wherein he built an ark. May bagay na gusto kong bigyan ng pansin dito, and I pray na ito ay maging pagpapala sa bawat isa. 3 things that I would like to tackle this morning. Pakita nga uli yung verse. 3 bagay lang yung gusto kong bigyan ng pansin dito. So, sikapin ko na hindi ito maging mahaba since ito encouragement. Langhang? Hang? Yun lang. Napagod yung computer natin. Meron lang 3 bagay na gusto kong bigyan ng pansin dito. Dahil sa buong buhay ni Noah, he spent time sa later part at least, sa later part ng buhay ni Noah, he spent time dealing with the ark. Okay? So, merong 3 bagay na magandang bagay na pansinin natin dyan. 3 beses binanggit sa Hebrew, 11 verse 7 sa CSB, yung by faith. Sabi dito, by faith, Noah, after he was warned about what was not yet seen and motivated by godly fear, built an ark to deliver his family. So, by faith, Noah built an ark. And then by faith, he condemned the world. Pangalawa, and then by faith, he became an heir of the righteousness. So, 3 times binanggit yung salitang by faith diyan. At alam natin na kung pag-uusapan natin ang buhay ni Noah, especially yung later part niya, for 120 years, he spent all his time building the ark. Yung barko. At
Kung ating titingnan sa ating panahon ngayon, we know na ang buhay ng tao is 70 to 80 na lang, kung palarin ay higit doon. Pero ang average ng buhay ng tao is around 70 years old. And imagine that, Noah spent 120 years. Now, if we can ask every one of us here this morning, we have, of course, meron tayong 50 years old, 60, meron sa ating 40, or the rest, iba-iba. Pero ang tanong, where do you want, or I would say, brothers and sisters, we only have a few years in our life because our clock is ticking, right? But the question is, where do you want to spend the rest of your years? Or where do you want to invest? Because Noah spent time, 120 years, doing the will of God. At gusto kong tanungin ang bawat isa sa umagang ito, paano sa atin, sa mga natitira nating mga taon, saan nyo gustong i-invest ang inyong oras at panahon? Because the Bible says, siya na nakarinig ng salita ng Diyos is like a wise man. Di ba? Na kapag nagtayo, ay nakatayo ito sa rock, and then kapag dumating yung baha at yung hangin, ito ay mananatiling nakatayo. Why? Because it is founded on the rock. And that rock is Jesus Christ. So gusto kong tanungin ang bawat isa, mga kapatid, and I pray na magkaroon tayo ng magandang, sabihin na nating, vision. Dahil hindi natin maikakaila, sometimes we gone astray. Sometimes nawawala tayo sa ating focus. And to think, even if you're at a teenager, where do you want to plan, where do you want to start being in the ministry? Napakabilis na lang ng panahon ngayon. Gusto mo bang mag-edad muna ng 30 bago ka magpagamit sa Panginoon? I doubt. Tanungin ninyo ang mga may edad nating mga kapatiran nung sila magsimula, kung ganun kadali magsimula sa ministry na may edad na. It's hard. But by the grace of God, they spend and invest their remaining years sa ministry. It's not because they're afraid na malapit na silang mamatay. It's not because they have no choice, but they realize that they have wasted many times. We realize we've wasted many times. And so we want to spend the rest of it to our God. But how about you, young ones? Are you investing your time to the ministry? Where is our investment, brothers and sisters? As we go along, may the Lord bless His words. And my title for today is just simply, The Ark of Salvation. Ang Arka ng Kaligtasan. It's all about our investment. Kung ating iatras sa aklat ng Genesis, talking about the life of Noah, mababasa natin sa Genesis 6 na ang kasamaan ng tao ay lubang, dumami, at ito ay nagbigay ng matinding kapighatian sa ating Panginoon. When God saw the wickedness of men, it regret Him. He feels saddened.
And that is why, sabi niya sa verse 5 ng chapter 6, let's read it. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. So nakita ng Diyos sa panahon ni Noah kung gaano kasama ang mga tao. And kung ipaparallel natin sa panahon natin ngayon, it's just the same. And don't think that you're a Christian para masabi mong you are good. Di ba? Every intent of the thoughts of his heart was only evil. Verse 6. And the Lord was sorry that he has made on that earth, and he was grieved in his heart. Verse 7. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both men and beasts, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. So here comes God. God is a righteous God. He cannot tolerate those wicked men. Kaya ang sabi niya, tatapusin ko ito. But to be fair, sabi sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Brothers and sisters, bagamat ang Diyos ay nagtakda ng araw ng judgment, because of His mercy and grace, He still wanted that everyone will be saved. Kaya meron siyang inilaan na paraan para mga tao that time ay maligtas. And imagine, Noah preached for 120 years. And imagine, 7 lang yung nakinig. Paano naman tayo? Every Wednesday, nandito tayo sa church. Every Sunday, nandito tayo sa church. May Friday pa, may sharing pa sa tanghali, may fellowship pa, may mga missions pa. Ang tanong, nakikinig ba tayo ng salita ng Diyos? Are we listening? Are we investing our time sa salita ng Diyos? Baka mamaya, para tayong nagtatayo ng bahay sa buhanginan, pagdating na isang pagsubok, kapag ikaw ay sinaway, bigla ka na lamang mawawala. Naalala ko yung sabi ni Brother Hengel, gusto ko ako mag-control ng buhay ko. Kasi nga naman sa church, ang daming nakikialam, ang daming bawal, ang daming hindi pwede. But the question is, yung tinatayo mo bang arka ay arka ng kaligtasan? Or baka magdadala sa iyo sa kapahamakan? Alam mo, mga kapatid, hindi porket bangka magliligtas sa iyo. Bakit? A boat in the water, sabi nga nila, is good. Because that's what the boat designed for. Tama ba? Ang bangka na nasa tubig ay maganda. Kasi yun ang design niya eh. But a water in the boat, disaster. Patay. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid?
how sure we are that what we are building is the ark of our salvation. Don't get me wrong. Jesus Christ is our Savior. But what I am looking for is God gave Noah an instruction to build an ark physically para siya ay maligtas. At sa panahon natin ngayon, it's not enough that you have been baptized in the water for you to say that you are saved. And that is why there is a life that you need to follow. And that kind of life is a path to salvation. Dahil ang kaligtasan, by faith ay totoo, pero meron nitong fulfillment at yan ang pagbabago ng ating katawan. And that is why, kung ating titingnan mga kapatid, it's the same in our days. Kung gaano kasama sa panahon na yon, I would say, mas masama pa ngayon. Matthew 24 verse 37. Anong sabi rito? But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be. So, walang nakinig niya maliban ang kanyang pamilya hanggang sa araw na pumasok siya sa arka, no one listened. Brothers and sisters, alam nyo ba nung tayo mga bata pa, ang ating mga magulang ay talak ng talak, gamitin ko na lang yung words na talak ng talak. At minsan naririndi tayo, lagi tayong pinapagalitan, lagi tayong saway na lang si mama, saway pa si daddy, palo si mama, palo pa si daddy. Minsan naririndi tayo. Pero nung tayo naging magulang na, anong sinasabi natin? Buti pa nakinig ako kay nanay nung ako'y bata pa. Buti pa nakinig ako kay tatay nung ako'y bata pa. Well, salamat sa Panginoon. Na-realize mo. But unfortunately, it's not like that. Sa panahon na hindi tayo masama sa rapture, sa panahon na hindi masama ang tao sa rapture, kahit anong sabi mong buti pa nakinig ako sa pangangaral, it will be too late. Right? It will be too late. Hindi mo na kayang ayusin ang buhay mo. Hindi mo na kayang baguhin. Bakit? Dahil naisulat sa Biblia, ang pagbabalik ng Panginoon ay kagaya sa panahon ni Noah. They were eating and drinking, marrying. Yun ang gusto ng mga tao. Hindi ba ganun din ang gusto ng mga tao ngayon? Ang gawin yung kagustuhan na kanilang buhay? Yan yung realidad ngayon. Gusto nilang gawin lahat ng gusto nila sa buhay nila. And that is why they will be left out. Verse 39. Paki-adjust nga yung mic. Medyo masakit sa lalamunan. Nahihinaan ako. Yung monitor dito, hindi ako sanay eh. Yung monitor. Verse 39. And I did not know until the flood came and took them all away, so also will be the coming of the Son of Man be. So dito mapapansin ninyo mga kapatid, they will be caught unprepared. Verse 40, then two men will be in the field, one will be taken and the other left. So brothers and sisters, yan yung katotohanan. May itinakda ang Diyos na judgment, may itinakda ang Diyos na judgment sa panahon ni Noah, and it will be the same in our time. Pero kagaya sa unang panahon, sabi ng Bible, but Noah found favor in the sight of God. At ganun din naman sa ating panahon. May mga taong nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Nakasumpong ng pabor. Nasaan ang mga taong yan? Purihin ang ating Panginoon. So, itong mga nakasumpong ng biyaya sa Diyos, ng favor, ay merong inutos ang Diyos. Right?
Merong tatlong bagay na gusto kong pansinin natin dito. Ang unang-una, balikan natin yung CSB version. Sabi rin, by faith, Noah, after being warned about what was not yet seen, in reverence built an ark to deliver his family. Alam niyo, napakagandang bagay nito mga kapatid. Mapapansin ninyo, yung ginawang aksyon ni Noah is by faith. It is really hard to serve God without faith. It is really hard to follow God without faith. And that is why whatever you have heard in this pulpit, even if it is being written in the Word of God, without faith, it is impossible for you to follow. Even if how many times your preacher will remind you, do not cut your hair, do not cut your hair, do not wear something like that, you will not do that unless by faith you can follow it. Perhaps in a few days, go to church, go to church. Perhaps if someone will keep on reminding you, you will go to church. But after a few days or a few months, you will stop going to church again. Why? Because you cannot follow the will of God without faith. Yan yung nagiging problema natin. And that is why even Noah can't do the ark for 120 years unless by faith. Alam niyo ba ang hirap maglingkod sa Panginoon kung walang pananampalataya? Subukan mo maglingkod sa Panginoon na walang pananampalataya, nagpapasaway ka, tapos yung preacher lagi na lang nagtatawanan niya kami sa probinsya dahil merong isang preacher doon na tuwing nangangaral daw, yun ang gift niya, talaga daw napakatalas. Mas galit pa sa pastor. Sobrang sakit daw manalita. Pero good thing, kapag may na-offend ng mga kapatiran, binabaka pa ng mga manggagawang iba at ng pastor, at ang sabi nila, iyon talaga yung ministry niya at nagugustuhan nila. Kaya lang yung mga hindi maganda yung puso, offended. Sino mga ngaral? Ayoko muna kay siya pala yung mga ngaral. But alam niyo mga kapatid, if it is by faith, magiging maliwanag at maunawaan mo. And that is why serving God is by faith. Bakit? Sila itong nakatanggap ng pabor. Si Noah nakatanggap ng favor. And then after noon, by faith, he was divinely warned. Dahil sa pananampalataya ni Noah, si Jesus ay ang Diyos ay nag-warning sa kanya sa mga bagay na darating. At ano yun? Baha. Imagine that, brothers and sisters, in those days, never pang umulan. Di ba? Paano mo paniniwalaan ang isang taong magsabi sa iyo na gawin mo ito na hindi pa nangyayari? It will be hard for you. And that is why maraming tao ngayon na hindi naniniwala sa rapture. Maraming tao ngayon na hindi naniniwala sa impyerno. Maraming tao ngayon na hindi naniniwala mapupunta sa langit. Bakit? Ang katwiran nila, wala pang nakapunta sa impyerno na nakabalik o wala pang nakapunta sa langit na nakabalik para magpatotoong totoo. But how many of you believe that heaven is real? Why? By faith. Kaya winarningan ng Diyos si Noah sa bagay na darating. And look how Noah reacted. His action is with reverence. He built an ark. So ang pagtatayo ni Noah ng arka is by faith. Now what kind of ark is this? The ark of salvation. Kasi ito yung nagligtas sa kanila sa baha na dumating. Now tanungin ko kayo ngayon. Are we building an ark of salvation? Don't get me wrong. By faith, we have been saved. Pero hindi yan magtatapos niyan. Yung kaligtasan natin, dapat dalhin tayo nito sa rapture. Paano mangyari yan? We need to continue building the things which God has instructed to us by faith para makarating tayo sa dulo. Hindi tayo si Juan Tamad na pag sinabing iyon na yung bayabas, sige, nga ka na lang tihiga kung kailan babagsak. We have to work out our salvation. We have to do something. Bakit?
Bakit ito mahalaga na kailangan mo mag-continue, mag-build sa pananampalataya mo? Dahil whether we like it or not, storms comes and goes. Pabalik-balik na mga bagyo. At kung hindi ganun katibay yung itinatayo mo, baka mamaya isang daan lang ng problema, bumigay ka na. Alam nyo ba minsan mga kapatid, ito yung realidad sa ministry. And it's not just in our church. If you want a reality check, not just in our church, go to other churches and ask everyone, you will notice, hindi lang ang church natin ang may mga problema at ang minsan ang mahirap, mga workers pa. At kahit anong pag-aayos, ayaw nang makinig. Hindi ba? Kaya ang sabi sa Bible, mag-ingat kayo na nakatayo, baka kayo mabuwal. And that is why napakalaga kung ang lahat ng bagay ay magagawa natin sa pananampalataya, napakalaga na ang pananampalataya ito ay manorish, mapagtibay, mapalago ng bawat isa. And there are so many ways para ang pananampalatayang ito ay lumago. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And when we talk about hearing, it's not just listening to your ear. You have to learn how to put it in your heart. Engrave mo ito sa puso mo. Bakit? Kasi madaling mabless sa pangaral, pero pagdating sa labas, madali mo ring makalimutan. Anong sabi ko sa mga preachers? Don't just preach na ang goal mo ay pagpalain ng mga kapatiran. Pwede yang mag-iyakan, pwede yang mabless sa pangaral mo, pero paglabas niyan, nakalimutan na yan. Why? Kasi walang na-establish na truth. Kapag ang preaching mo ay hindi established, sanga dito, banat doon, banat, pinagpala, pero wala, ano ba pinangaral? Ang naalala lang ay maganda pakinggan. At para sa akin, sa inyo ng mga makikinig, it's good kung kayo pagpalain ng preaching. Umiyak kayo, it's good. Pero tiyakin ninyo, you have learned something new. Bakit? Kasi ito yung i-apply nyo sa buhay ninyo. Yan ang dahilan kahit sa mga sharing may application. Why? Kasi brothers and sisters, it is not kumbaga hindi madali to build an ark without your faith. Napakalaga na sa pamagitan ng faith na ito ay magawa mo dahil kung titingnan nyo, brothers and sisters, when God instruct Noah to construct an ark, hindi madali yun. 120 years, mag-isa lang siya. Sa tingin ninyo. At ito pa yung nakakapagtaka. Never, ever naranasan ni Noah ang magtayo ng barko. At no one in their generation na nakagawa noon. Bakit nila kailangan ng bangkang ganong kalaki? Imagine that. Because by faith, he was able to do it. So kung atin titingnan, brothers and sisters, dali natin sa ating panahon ngayon. Hindi natin mabibuild ang kaligtasang tinanggap natin. Hindi tayo nito dadalhin sa rapture dahil lamang nagpabautismo ka sa tubig. Alam niyo ang isang nagiging issue natin, brothers and sisters? We tried not to accept the Word of God. Most especially if you think that the Word of God is hard for you to swallow. Kapag ang salita ng Diyos ay medyo matigas, ayaw nating nguyain. Pero hindi natin alam, yun ang nakakatulong sa atin. Gusto natin puro gatas. Pero alam nyo ba, minsan ang karne masarap nguyain kahit sumisingit yan. Pero kailangan natin ng protina. So kung babalikan natin mga kapatid si Noah, hindi niya magagawa yung ganong kalaking barko. I think 300 cubits yun. Gano'ng kalaki yung 300 cubits? I forgot. Napakalaking barko na yan. Hindi niya basta-basta magagawa yun. Wala pang bakal that time. Kahoy lang. Di ba? Hindi ganong kadali. Pero nagawa niya because it is by faith. And imagine nyo mga kapatid, sabi sa Genesis 9:11, puntahan natin saglit,
Genesis 9:11, I confirm my covenant with you that never again, okay. Babalikan ko ito mamaya. Pero, yan. Thus I establish my covenant with you, never again shall a flesh be cut off by the water of the flood, never again shall be the flood to destroy the earth. Well, babalikan ko ito mamaya, pero gusto ko lang tingnan ninyo mga kapatid, yung ark na ginawa ni Noah by faith ay nagdala sa kanya ng kaligtasan. Balikan ko yan mamaya. So kung ating titingnan mga kapatid, it is because of the divine revelation, kahit wala pang dumarating na ulan, pinaniwalaan nito ni Noah kasi nga sinasampalatayanan niya. That is why, brothers and sisters, mahirap maglingkod sa Panginoon kapag ang faith natin ay shaking. Alam nyo ba kapag ang faith natin ay mahina, nagsisimula kang magtanong, mag-question sa mga bagay na nakikita mo. Wala ka nang magandang makita sa loob na tama. Because your faith is shaking. Wala nang pangangaral na nagdadala sa iyo para pagpalain ka. Because your faith is shaking. Wala nang maayos na wisdom. Because your faith is shaking. Ang mga decisions mo ay pamali-mali. Ang mga plano mo ay hindi naka-align sa katotohanan. And that is why we need to focus para bumalik tayo. Ang pananampalataya ay kailangang tumibay. Bakit? Because faith can only be demonstrated by our actions. Don't just say you have faith in God, but your actions is completely contradict. Ang mga taong sumasampalataya sa Diyos, naka-align ng kanilang ginagawa sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit si Noah ay nakagawa ng arka dahil sa kanyang pananampalataya. And listen, brothers and sisters, the same sa ating panahon ngayon. Maraming mga tao ngayon ang hindi nakikita yung napipintong judgment day, kung gaano kadelikado. Ngayon, they were eating and drinking and going island hopping, kung ano pa yung mga ginagawa nila, without any second thought. They just think o thought na isang beses lang mabuhay, enjoy natin. But you know, brothers and sisters, it's not for us. Kung ikaw ay totoong sumasampalataya sa Diyos, dapat ang focus mo ngayon ay mag-build ng ark. Spend mo ang time. I-grab mo yung mga opportunities. Kung may mga pagkakataon na gamitin ka ng Panginoon, ibigay mo ang buhay mo. Natuwa ako sa sinabi ng isang youth. Sabi niya, hindi ko ipagpapalit ang Panginoon. Sabi ko, well, it's good kung totoo talaga yan. Dahil, you know, brothers and sisters, lahat ng bagay na nawala sa'yo, kapag pinili mo yung bagay na yun, pwedeng mapalitan. Pero kapag lahat ng bagay na nawala sa iyo, pinili mo ang Diyos, pwede pa rin mapalitan. Pero anong kaibahan? Kapag mas pinili mo yung mga bagay na nawala sa iyo para mapalitan mo, ang Diyos ay hindi mo mapapalitan. Ibig sabihin, pwede mong mabawi ang mga bagay na nawala sa iyo, pero ang Diyos ay mawawala. Pero subukan mong hayaang mawala ang mga bagay sa iyo, piliin mo ang Diyos, kayang bumalik ang mga bagay na nawala. Kaya sabi ng isang youth, I will choose God. And that's good. Alam nyo kung bakit, brothers and sisters? Dahil lahat ng ating mga pinagsisikapan ay pwede itong mabuo, pero magdadala sa kapahamakan. Ulitin ko, para itong bangka na butas. Kaya mong bumuo ng bangka, pero pag ikaw ay nasa laot na, dadalhin ka nito sa kapahamakan. Dahil ang kayang magdala sa atin sa kaligtasan is God. Listen, brothers and sisters. It is the same in our days. Maraming tao mga nagre-relax. Balikan natin yung Matthew 24 sa 38. Tingnan natin, brothers and sisters. Again, this is a encouragement. Sikapin ko. For us in the days before the flood, they were eating and drinking, merry and giving in the marriage until the day that Noah entered the ark. Tingnan ninyo yung panahon.
Sa panahon na si Noah ay pumasok sa arka, ang mga tao ay nagkakasiyahan. Tanungin ko kayo ngayon sa umagang ito, nasaan ang kasiyahan natin? I pray na ang ating kasiyahan ay sa gawain ng Panginoon. Amen? Masaya ba tayo sa gawain ng Panginoon? Mag-ingat tayo. Kasi baka mamaya, yung mga tao na masaya sa salibutan, baka mamaya hindi nila alam, papasok na, mararapture na pala. Paano kung ikaw ay nagliwaliw mo na? Si pastor, hindi naman nagsasabi ng totoo. 10 years ago ko pa narinig sa kanyang malapit na bumalik ang Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Magliliwaliw muna ako. Paano kung sa panahon na nagliwaliw ka, siyang dumating ang Panginoon? At ang arka na nabuild mo ay butas. Hindi kayang tumayo. Because faith can only be built by the Word. They were eating and drinking, and then 39. And he did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man be. Brothers and sisters, ang pananampalataya ni Noah ay nagdala sa kanya para makita yung hinaharap. Kung ano yung sinabi ng Diyos, sinampalatayanan niya. Paano natin masasabi na si Noah ay sumampalataya? By his actions. Ang isang Kristiyanong sumasampalataya, makikita sa kanyang gawa. Would you agree? Would you agree? Amen. Don't get offended kapag sinabi ko sa inyong hindi, baka wala kayo pananampalataya. Don't say, sino ka pastor para magsabi? That's not my point. My point is, sabi ni John, ay ni James, ipakita mo sa akin yung pananampalataya mong walang gawa, ipapakita ko sa iyo ang gawa, kalakip ng pananampalataya. Because faith ay may action. So tanungin ko kayo ngayon mga kapatid, saan nyo ini-invest ang inyong mga panahon ngayon? Are you busy building? Are you busy building your own empire? Your own ship, wherein you are the captain? Or you are busy building the ark of salvation? Na kung saan it is Jesus Christ, the captain of all. Alam niyo, brothers and sisters, true faith is an active form. Ang tunay na pananampalataya, makikita ito sa ating mga gawa. I pray sa umagang ito, ay maunawaan natin kung gaano kahalaga na pagtibayin natin ang pananampalataya natin. Faith is not a mind, tawag dyan, ano ba sa Tagalog nito? Para bang mindset. Na pag nandito ka, okay, may pananampalataya na ako. Hindi ito mindset lang. Alam natin, ang pananampalataya ay may totoong paggawa. Ngayon, nandito yung kapatid ni brother, ni Sister Roslyn. If I'm not mistaken, nabaptize ka, brother? Habang nagkasabay kami saglit kanina doon sa likod, sabi ko, kumusta ka? Sabi niya, okay naman po, pastor. Sabi ko sa kanya, naalala ko, umuwi ka ng late, nagpaalam ka sa akin, hindi ka na bumalik. Sabi niya, 1 buwan lang po ako doon, matagal ako nagtrabaho sa Manila. Tama, brother? Sabi ko siya, kumusta? Ano nangyari? Sabi niya, pastor, sinadya ko talagang bumalik dito. Perhaps maraming taon ang nasayang sa iyo, brother. 2 taon ka ba nawala? 1 taon mahigit? Pero it's a good thing na ma-realize mo
na hindi pa huli ang lahat. Bakit? At least naranasan mo sa Manila kung gaano na kahirap, katalamak ang isang buhay na wala sa Diyos. Kaya sabi niya sa akin, dito na ako magtatrabaho, sinadya akong pumunta rito, dito ako magtatrabaho para makapag-church. Kung this time, magtuloy-tuloy ka na. Sabi ko, maghanap ka ng trabaho. Sabi niya, may nakita na po ako. Sabi ko, kumusta? May pasok man ng Sunday? Wala. Isn't it a good thing that you always consider God first, despite of you need something na mahalaga na kailangan mo rin dito, kailangan mo rin yan, pero we always consider God. Bakit? Because we are building the ark of salvation. No matter how big you will acquire in this world, if it is not by faith, mapapahamak ka. Pero subukan mo. Anong sabi kanina? Silver and gold, we don't have. I don't have. Alam nyo ba, brothers and sisters, ang ibig sabihin ng pagpapakita na bagamat kami, pagpapakita ng realidad na si Pedro at si John, I think, ay talagang mahirap lang. Well, it doesn't mean gawin natin, Father, magpakahirap tayo, wag na tayo magtrabaho para maging mahirap. The point is, bagamat wala sila Pedro, pero meron silang isang bagay na nasa kanila at sila'y mayaman nito. Ano yon? Pananampalataya. Saan? Sa pangalang Jesus, tumayo ka. Di ba nakita niyo kung gaano kaganda yung power and authority na yan? It is by faith. And that is why, brothers and sisters, si Noah, sumunod sa Panginoon, hindi nahirapan dahil nakita niya sa pananampalataya na may darating. Imagine that, brothers and sisters. Alam niyo, kung sasabihin lang ng Diyos ngayon, announcement, may mababasa tayo sa langit, announcement, si Kristo ay babalik next year. O sabihin na natin next month. Sa tingin ninyo, gaano karami ang pupunta ng church? Baka hindi na tayo magkasya rito. Tama? Pero hindi ganun. Ang ibinigay sa atin ng Panginoon, pananampalataya. At dahil sinabi ng Bible, He's coming soon, babalik siya, sampalatayanan mo. Bakit? Kasi ang nangako ay hindi tao. Ang Diyos ay hindi sinungaling. It might be 10 years, 20 years, 30 years. Kung ma-delay man siya, hindi magbabago ang aking pananampalataya. Bakit? Kasi siya na nangako ay tapat. And that is why, kung babalikan natin yung ating main verse, balikan natin yung main verse natin. Sabi rito, by faith Noah, after being warned about what was not yet seen, in reverence built an ark to deliver his family. So ito yung maganda. Mga tatay, yung binibuild ba natin na arka ay may kinalaman o mapapasama ang ating pamilya. At tingnan ninyo mga kapatid, ang sumunod na talata, by this he condemned the world. Dito, ito yung mabigat. Habang nangangaral si Noah, may condemnation. Isipin ninyo, sino tayo para magkondena? Laging sasabihin, hindi ka Diyos para humusga. Hindi ba ang pangit, ang mga tao ay may imagine tayo, huhusgahan natin, kayo mga lasinggero dyan, mapapahamak yan. Yung mga nagsusugal, mapapahamak. Imagine mo kung ganyan tayo sa mga tao. Pero binanggit dito, si Noah nag-condemn. At alam natin ang idea ng condemn. Hindi ito yung condemn sa panahon natin ngayon, yung condemn na lighter side na disapproval lang o denouncing. Ang condemn dito mga kapatid ay mabigat. Sentence to eternal separation from God. Imagine mo si Noah nagsalita na kayong mga taong ito, you are eternally separated from God. Hindi natin ginagawa yan. Tama ba? Pero bakit ito sinabi? Paano ito ginawa? By? Asan na yun? Ha? Ito. Hindi ito. Anong salin ba yon? CSB rin to? Sa CSB kasi ito is by faith. He condemned the world.
Ha? Saan dito? Ayun, no? By faith, He condemned the world. Anyway, gusto ko lang kunin kasi yung salitang by faith. Ang ibig ko sabihin, paano niya ginudge yung sanlibutan, negative na judgment, ay by faith. Now, dali natin sa ating kalagayan. And that is why hindi tayo basta-basta nagsasalita na hindi maganda. Kung nabasa mo lang sa Bible, ang mga kumakain o ang mga babae nagdadamit ng lalaki nagdadamit ng babae, karumal-dumal. And then makita tayo dyan. Nakikita mo yan, brother? Yung babae naka-short, karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Imagine mo kung makapagturo ka lang dahil nabasa mo sa Bible. We do not do that. But we can say it by faith, by understanding. That is why kapag tayo ay nagsasalita, huwag niyong sabihin ito dahil nakabasa lang kayo ng Bible. Minsan nagiging self-righteous tayo. And that is why hindi tayo dapat nagiging self-righteous na pakiramdam natin para tayong Israel. Ng Israel, pakiramdam nila sila lang ang bayan ng Diyos, sila lang pinaniwalaan. Lahat ng tao ay mapapahamak. Hanggang sa panahon ni Pedro, ganun ang kaisipan nila. Huwag natin gawin yun na porket tayo yung end time, lahat ng mga tao sa paligid ay wala na. Tayo lang ang maliligtas. Believe me, kahit sa loob ng end time, ay pwedeng merong hindi maligtas. Hindi po proteksyon ang end time message sa kaligtasan. Only Jesus Christ. Kahit nasa end time message ka, kung hindi mo tinanggap ang katotohanan, mapapahamak ka rin. That is why nung sinabi ito ni Noah, it is by faith. Are you following? Di ba? By faith, Noah condemned the world. It means he gave judgment. Paano niya ito ginawa? Punta natin ang 2 Peter chapter 2 verse 4 para masundan natin. 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God did not spare the angels who sin, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved for judgment. Kung ang mga anghel nga na nagkasala, anong sabi rito? Hindi pinatawad ng Diyos. Hindi pinaligtas. They were delivered down to hell. Doon sa chain of darkness. Sa anong purpose? To be reserved for judgment. Diba? Verse 5. And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood of the world of the ungodly. So paano ginawa ito ni Noah? Nangaral siya. Ipinangaral ni Noah yung katotohanan by faith. Hindi tayo nagiging self-righteous. Minsan, maraming beses ko ito narinig. Bakit kayo lang ba matuwid? Bakit kayo lang ba ang maliligtas? Bakit kayo lang ba ang mababait? Minsan, nagiging ganun ang kaisipan dahil hindi may mga tao din na kapag nakabasa ng Bible, pakiramdam din nila, sila lang yung mabait, sila lang yung tama, sila lang yung nasa katotohanan. Pero kung sasabihin mo ito sa tao by faith, by understanding, you have nothing to fear. Kahit anong sagot nila, bakit? Kasi hindi ka nagsalita by intellect. Hindi ka nagsalita by self-righteous. Nagsalita ka sa pananampalataya. Pwede nating sabihin yan sa mga tao na kapag sila'y nanatili sa ganyang kalagayan, sila'y mapapahamak. They will be condemned. There will be, wala nang kaligtasan sa kanilang buhay. Kung sasabihin mo yan by faith, walang problema. Pero paano kung hindi natin magawa yan? That is why si Noah, nangaral siya sa pananampalataya. Romans 14:23. Puntahan pa natin isang talata. Romans 14:23. Ang sabi dito, but he who doubt is condemned if he eats, because he does not eat from faith, for whatever is not from faith is sin. Pansinin ninyo. Gusto kong basahin sa Tagalog para makatulong. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Halimbawa, araw ng piyesta, kumain ka.
Diba? Araw ng piyesta, kakain ka, galing ito kay inandog ito sa isang ano pa man dyan, o araw ng November 1, kumain ka, and then nag-aalinlangan ka, pwede ba itong kainin? Hindi ba? Para ba nag-aalinlangan ka? Anong sabi dyan? Hinahatulan. Nag-aalinlangan, hinahatulan kung kumain. You are being judged kung kakain ka. Sapagat hindi siya kumakain sa pananampalataya. Kailangan mo may idea. Okay, alam ko inandog ito sa kanilang mga pinaniniwalaan. Pero alam ko, isa lang aking pinaniniwalaan ng Panginoon. Kainin mo by faith. Pero kung kumakain ka nag-aalinlangan, magkakasala ka. Are you following? At ang anumang hindi sa pananampalataya ay napakabigat na salita. Ano mang gawin nyo. Kaya nga sabi ko sa mga youth nakaraan, kahit pa magbigay kayo ng malaki, kahit pa tumulong kayo sa mga kapatiran, kahit pa manlibre kayo palagi, kung hindi mo ito gagawin sa pananampalataya, it's useless. It's useless. Gawin natin lahat sa pananampalataya. Are you following? Kahit pa maging tapat ka sa tithing mo, kahit pa maging tapat ka sa pledge mo, kahit pa maging tapat ka sa offering, kung hindi mo ito ginagawa sa pananampalataya, it's useless. At ang mabigat, sabi nito, ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Di ba napakabigat? Kaya i-build natin yung pananampalataya natin. Pagtibayin natin ito, mga kapatid. Ito yung pinaka-core ng ating paglilingkod. Because without faith, it is impossible to please God. Kahit magandog ka pa ng awit, without faith, you cannot please God. Pwede ka lang sumama sa kanila. Without faith, it is impossible to please God. Kahit pa ikaw yung pinakamasipag sa loob ng church, without faith, it is impossible na napiplease ang Diyos sa buhay mo. Vice versa. Di ba? So para sa akin, brothers and sisters, gawin natin lahat ng may pananampalataya. I-build natin yung ating pananampalataya. Are you with me? Naunawaan nyo ba ang salita ng Diyos? Amen? So, nung kinondem ni Noah ang sanlibutan, it is by faith. Anong ibig sabihin nito, brothers and sisters? Contrast kasi ito eh. Kung pupunta natin sa pantalata sa Romans 8 verse 1, ito, very common na talata. Ngayon nga'y wala nang anumang atol sa mga na kay Kristo Jesus. Ito yung contrast. Kapag tayo ay na kay Kristo, we cannot condemn anyone. Ito yung bagay na nagiging maingat ako. Kahit gaano kapasaway ang ating kapatid sa pananampalataya, I cannot condemn them. Paano kung yan itutong anak ng Diyos? That is why ine-extend natin ang biyaya sa kanila. Unless hindi sila totoong anak ng Diyos. Pero kung sila ay na-convert, somehow ilang taon nakasama natin, nakita natin yung kanilang paglilingkod, and then someday nawala, hindi ko sila basta-basta i-condemn. Magiging maingat ako. I'm not saying na dapat lahat. May mga pasaway din naman talaga. Pero paano kung sila ay totoo? Na prodigal son lang sila? Paano kung sila ay totoong na kay Kristo? Somehow, nadaya lang ng sanlibutan. I cannot condemn them. All I can do is to pray for them. Pero kapag hindi sila nakabalik hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo, the door will be shut out. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, kung gusto nating i-condemn ang sino man, make sure na naunawaan mo sa pananampalataya. Otherwise, mahulog tayo sa self-righteous. Kaya nung nagkondena si Noah, it is by faith.
Kaya minsan, mahirap maunawaan ang paglilingkod. Kagabi, habang ako ay nagbubulay-bulay, nag-iisip ako. Galing ako ng Mindanao, marami rin mga issues. Habang nag-uusap kami ng mga pastor, sabi ko sa kanila, mas mahaba pa nga biyaya ninyo sa akin eh. Kasi kung ako yung tatanungin, kahit si Pastor Joel, yung mga ganito, ganyan, disfellowship. Sa inyo, mas mahaba pa biyaya ninyo. Kaya napaisip ako, sabi ko, depende pa rin talaga kung anong ilalagay ng Panginoon. Bakit? Kahit pagustuhin natin, kung hindi pa ang Panginoon, kung inaabot sila ng biyaya, kailangan mong sumunod. Huwag tayo maging self-righteous. Huwag tayo mag-set ng sarili nating standard. Lagi tayong makinig kung ano yung biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa. But again, kung hindi tayo mag-i-invest sa pananampalataya natin, baka one day lumubog tayo. Hihintayin pa ba nating lumubog tayo? Kung may mga butas sa bangka natin, ipatch na natin yan before it will be too late. Para sa akin, walang kabuluhan ang buhay ng isang taong wala sa Diyos. Mabigat na salita yan, pero sa inyo ko sasabihin, for sure naunawaan ninyo ko. Maaring ito'y offensive sa mga tao sa labas, pero sa inyo na may salita ng Diyos, for sure mag-agree kayo sa akin, na walang kabuluhan ang buhay ng isang taong wala sa Diyos. Tama ba? Pero listen, makinig kayo. Makinig kayo. Ito, ngayon ko lang bibitawan. Yung mga taong wala sa Diyos, madali nating maisip na wala silang kabuluhan. Pero ito yung sabihin ko sa inyo, mas mabigat yung buhay ng isang taong nagmamast na nasa Panginoon, pero ang totoo wala. Dumadalo sa church, umaawit sa church, nakikipalakpak sa church, nakikinig ng salita sa church, pero ang totoo nasa harap lang, yung loob malayo sa Panginoon. Yung nasa labas, madali mong malaman, pero mas worse yung nasa loob na nagmamaskara lang. Pastor, ang bigat naman yan. Hindi ito naisip ko lang. Look, Judas. Right? Di ba si Judas kasama ng Panginoon? Nagpagaling ng sakit, ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, ingat yaman pa ng Panginoon, pinili pang maging 12 apostle. At anong sabi ng Panginoon sa mga Pariseo? Sa aba ninyo na mga mapagkunwari. Di ba? Mababa. Lahat sinaway niya, mga Pariseo. Pero, si Judas, never niyang sinabihang kaawa-awa ka, ganito, ganyan. Nung bandang huli lang, tsaka niya sinabi, maigi pang hindi na ipanganak. Ano ibig ko sabihin, brothers and sisters? Madali silang makondem, pero ang pinakamabigat ay yung mapagkunwari. Papayag ka ba na ikaw ay nandito pero nagkukunwari? Saganang akin, Panginoon, kung meron pang hindi tama sa aking puso, kung may mga rejection ng iyong salita, kung may mga question sa iyong mga salita, kung may pag-aalinlangan sa iyong salita, Panginoon, handa akong magpaayos dahil ang nais ko ay tumibay sa pananampalataya. Second Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Dapat alamin mo ito, na sa mga uling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Our time is a very dangerous time. Verse 2, sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang salapi, maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Pansinin ninyo, ang tinutukoy dyan ay ang mga tao. Verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Verse 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos.
Kailan ito mangyari? In the last days. Where are we now? Last days. Verse 5. Na may, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. May, hindi ito yung mga lasinggero. Hindi ito yung mga nandito sa likod, Brother Narciso. Hindi ito yung nakikita nyo nagsusugal. Nasa loob ng church. May anyong kabanalan. Hindi ba napakabigat? Ngayon, i-pause ko saglit. Ito yung magandang panahon. I-check natin yung ating binibuild. Are we building the Ark of Salvation? Or our faith is already shaking now? Don't allow na manghina ka sa pananampalataya. Baka masumpungan mo na lang ang sarili mo one day, mawalay sa gawain. Posible ba yon? Marami nang nawala. Sino sa inyo magsasabi, Panginoon, tulungan mo ako, ayokong sumunod? Right? Sino bang gustong sumunod sa mga nawala? Ayaw natin. Kaya may mga taong may anyo ng kabalan, dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Brothers and sisters, it is by faith we can condemn someone. Alam nyo minsan kung bakit maraming mga Kristiyano na pakiramdam nila magaan lang yung kanilang mga kalagayan na kahit medyo malayo sa Panginoon kasi walang nagsasaway. Wala kasi nagsasaway. Pero pasensya na kayo, sa iglesyang ito, sinasaway tayo ng salita ng Diyos. Even your pastor ay sinasaway. Even your deacons, your elders ay sinasaway. Wala po ritong hindi sinasaway. Kung gusto niyo ng ayaw masaway, magtatayo tayo. Alam niyo, naalala ko yung sabi ng isang pastor, si Pastor Lito bago namatay. Alam niya na malapit na siyang mamatay, sabi ni Pastor, okay, pwede na kayong lumabas. Kasi pala, may mga nadidiscern si Pastor Lito na mga espiritong hindi maganda. Wala siyang binanggit na pangalan. At hindi ko rin naman sinasabi na meron ito. Ang ibig ko lang sabihin, mabigat na salita yon. Pero binitawan niya. But of course, I'm praying na wag naman mangyari na may lumabas. Pero kung binitawan niya yon, ibig sabihin, hindi ito isang kaisipan lang. Bakit? Kasi binasa natin nakaraan, may mga tao na kasama natin, pero hindi natin talaga kasama, kaya sila'y lumabas sa atin. Tama? Naalala yung talata na yun? They went out from us. And that is why, brothers and sisters, para sa akin, invest tayo sa Panginoon. Invest natin ang ating mga oras sa Panginoon. Grab the opportunity to invest. Anong ibig sabihin? Take note. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung mga taong unbeliever. Ang pinag-uusapan natin, yung may anyong kabanalan. Saan mo makikita yan? Nasaan yung may anyong kabanalan? Nasa loob ng church. Umaawit, kumakanta. I don't mean na mag-point sa atin. Kaya ako nga ito'y tinuturo para tayo ay mapaalalahanan at ma-encourage na hindi tayo maging ganito. I hope nakukuha ninyo ibig sabihin. Kaya ko ito sinasabi kasi ito yung katotohanan. Nawa, mabuild natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Tumibay ng tumibay para kapag dumating ang pagsubok, hindi tayo masisway. Maging katulad tayo ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So what do I mean, brothers and sisters?
ang pagtatayo ng arka is by faith. Ito ay instruction ng ating Panginoon. At ang pagsaway sa mga tao, it is by faith. Ito ay instruction din ng ating Panginoon. And we know that the Ark of Salvation, it speak about Jesus Christ sa ating panahon. Sa panahon ni Noah, iniligtas sila sa pisikal na kamatayan. Pero yung ating panahon, our Ark of Salvation is none other than Jesus Christ. Hindi ka lang iniligtas sa pisikal na kamatayan, kumadalat ng kambuhay, kundi sa spiritual na kamatayan. Because Jesus Christ is our Savior. And that is why kung ating titingnan ngayon, ang Ark of Salvation natin, ating Panginoon, Pastor, tinanggap ko na ang Panginoon. Dapat ligtas na ako. Don't get me wrong. We need to work out our salvation. Kailangan natin magpatuloy, magpakatibay pa. Kailangan natin i-build natin. Huwag nating hayaan na maging bandera tayong kapos. Na sa simula, sobrang alab natin. Sa simula, gusto lagi natin ang sharing. Sa simula, gusto lagi natin ang gawain. Pero habang tumatagal, para tayong ano tawag yan? Kumunoy. Unti-unting lumulubog. Dalangin ko na ang pangangaral na ito ay magpaalala uli sa iyo. Bumalik ka sa kung paano ka nagsimula. May kalakasan, may kagalakan. Kung kinakailangang iwanan yung nagpapa-apekto sa inyo, gawin ninyo. Paano naman yung pangailangan ko? Kung totoo na sumasampalataya ka sa Diyos, hindi liko ang Diyos para pabayaan ka. At kapag pinabayaan ka ng Diyos, pwede ka ngayong manumbat sa Kanya. Pero sa ganang akin, sino sa inyo rito naniniwala? Pinili nyo ang Diyos. Totoong nahirapan kayo, pero totally, hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Amen? Hindi ka iniwan ng ating Panginoon. And I pray, brothers and sisters, makita natin ang bagay nito. Now, gusto kong balikan yung pangatlo. Ito naman yung pinakagusto kong pansinin. Balik tayo sa ating teksto. Ito, and became an heir of the righteousness that comes by faith. Ito yung gusto ko maintindihan natin. Kaya tayo hindi nauuwi sa self-righteous. Kailangan natin maintindihan na kapag sinabi natin na tayo matuwid, iba yung kaisipan natin nito sa mga taong nag-iisip na sila ay banal. Kasi ito ay by faith, by understanding na makita natin. Kaya kung titingnan ninyo, mga kapatid, if I'm not mistaken, si Noah ang unang-unang sinabi ng Biblia na matuwid. Kung hindi ako nagkakamali, unang-unang tinawag na matuwid sa Biblia si Noah. Hindi ibig sabihin hindi matuwid sila yung mga nauna. Ang ibig ko lang sabihin, yung na-mention siya na siya ay naging matuwid. Paano siya naging matuwid? Sa gawa? Paano siya naging matuwid? By faith. Minana lang niya. Sa pananampalataya, minana niya ang pagiging matuwid. Kaya kahit gaano ka pa kasipag, kabait, you will not be righteous in the sight of God. Only by faith. Kaya napakaganda kung titingnan natin mga kapatid dito sa talata. Pag sinabi natin became, ibig sabihin, lumitaw. Bago si Noah, sa kalagayan niya, bagamat si Noah ay mabait, si Noah sabihin na natin, sabihin na natin maayos ang buhay niya, pero hanggat hindi dumarating itong by faith he became, siya ay hindi matuwid. Naunawaan niyo ibig sabihin mga kapatid? Di ba? Yung salitang became, pag sinabing became, dati hindi siya matuwid. Hindi ba ganun din tayo? Siguro, kung pag-uusapan natin ang kabaitan, sino ba rito ang pinakamabait nung wala pa sa Panginoon? Sino magsasabi? Hindi, yung mabait na bilang tao ba? Yung sinasabihan ka nga, mabait ka. Meron ba rito laging sinasabihan na mabait nung wala pa sa Panginoon? Meron ba? Hindi tayo lahat mabait? Sino sa inyo sinabihang mabait nung wala pa sa Panginoon?
Ito sa likod. Ikaw, Brother Narciso. Nakahiya? Hindi. I'm talking about na wala pa tayo sa Panginoon. Sinasabihan ka ba mabait? O ikaw, Brother Jess? Sinasabihan ka rin. Sino pa sinasabihan rito mabait? Wala na? Hindi pala tayo mabait lahat. The point is, kahit pa gaano kabait yung mga tao noong unang panahon, yung salitang became, hindi ka pa rin pala matuwid sa Panginoon. O, sino rito sinasabihan na wala pa sa Panginoon na napakamatulungin? O, saan yung mga matulungin? Hindi tayo matulungin? Nung wala pa sa Panginoon, sino siya salamat sister, napakamatulungin mo. Wala? Hindi tayo matulungin? Kahit isa, wala? Brother John, sinasabihan ka? Ikaw, Brother Adrian, hindi ka ba sinasabihang matulungin? Hindi. Pero imagine ninyo mga kapatid, o sige, sino sa inyo rito laging sinasabihan ng positive sa kanyang ugali? Taas kamay. O, Brother Moe. Brother Ramon? Parang hirap paniwalaan, brother, ha? Pero sige. Hindi tayo nagpapatawa, pero di ba sinasabihan rin si Brother Ramon? O, sino pa? Ako, aaminin ko, madalas akong sabihan yan. Kahit sa school. Mabait. Laging positive sa akin. Sino pa? O, Brother Riel, sinasabihan ka rin? Imagine niyo, brothers and sisters, nung wala pa tayo sa Panginoon, may naririnig tayong magagandang trace sa atin. Di ba? Pero imagine niyo, hindi pa pala yun sapat. Akala natin okay na tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ng mga tao, magpakabait ka lang. Akala natin sapat-sapat na yung pagtulong natin, pagiging mabait. Hindi tayo nang-aaway, Brother Narciso. Wala tayong kaaway na kapitbahay. Di ba? Yung iba sa atin dito, siguro daming kaaway na kapitbahay. Yun, pwede natin sabihin, ito, impyerno. Pero imagine mo itong mga mababait na ito, hindi pa pala maliligtas. But nung dumating ang biyaya ng Diyos, sabi rito, by faith, He became heir of righteousness. Purihin ang Diyos. Ang aking pagiging matuwid pala ay wala sa gawa ko, kundi sa pagsampalataya ko kay Kristo. And that is why, brothers and sisters, let us work out our salvation. Hindi ito magdadala sa kaligtasan, kundi magpapatibay ng ating kaligtasan. Alam niyo kung gaano kalaki yung arka ni Noah? Sobrang laki nun, pati mga hayop. Ini-imagine ko yung elepante na dalawa nagkasya, yung giraffe, yung hippopotamus. Imagine mo kung gaano kalalaki yun, nagkasya doon. 120 years na binild ni Noah mag-isa. Imagine nyo kung gaano kahirap yun. Dali natin sa ating panahon. Ganon ang ginagawa natin pananampalataya. Habang pinapatibay mo yung pananampalataya mo, hindi madali. Pero it's all worth it. Kasi sa panahon ng pagsubok, yung pananampalataya mo ang magpapaalala sa iyo ng lahat ng mga magagandang salita ng Diyos para hindi ka bumitiw. Dahil aminin natin sa hindi, nakakaranas tayo minsan ng pananamlay sa paglilingkod. Discouragement. Aminin natin sa hindi, minsan nakakaranas tayo ng pagliliwaliw. But I pray, ang mga salita ng Diyos ay magpaalala sa inyo. Hindi masarap ang buhay na wala sa Diyos. Believe me. Alam niyo ba yung tumapasok sa isip ko? Kung dumating man ang panahon na ako ay ma-reject. Let's say, i-reject ako. O kahit sino man sa inyo rito, ako ganyan doon lang sa isip ko. Halimbawa, i-reject ako ng church. Ang nasa isip ko pa rin, pupunta ako sa malayo, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Kasi para sa akin, maigi pang talian na lang yung aking leeg ng lubid na may batot itapon ako sa dagat kung mawawalay ako sa Panginoon. Hindi po ako nag-e-exage. Mahirap ang buhay na wala sa Diyos. Bilang pastor ninyo, isinasamo ko sa inyo, kumapit tayo patuloy sa paglilingkod.
Minsan nasasaway tayo, napapaalala na nagkakamali. Just stay in the Word of God. Kung inaakala ninyo ang salita ng Diyos ay pabigat ng pabigat para sa inyo, just stay in the Word of God. Believe me. I couldn't imagine life without God. Galing na ako dun. Para sa akin, I would rather not be born in this world kung hindi ko rin lang makikilala ang ating Panginoon. Sana pare-pares tayo ng ganito nararamdaman. May bumalik, may mga nawala, may mga nag-struggle. Sino sa inyo rito ngayon struggle sa pananampalataya nila? Let's be admitted. Umamin kayo. Kailangan natin ng Panginoon. Huwag tayong magkunwaring okay tayo. Huwag tayong tumayo na para bagang walang nangyari. Kung kayo'y nangihina, hindi masama ang umamin sa Diyos na kayo'y nangihina at kailangan nyo ng tulong sa Panginoon. Huwag tayong mag-project na malakas palagi. Only God is strong. Lahat tayo mahina. Pero nangako ang Diyos, how many times you fall, ibabangon ka niya kung willing ka. Kaya yung ating song leader, laging may hugot eh. Mararamdaman mo, may pinagdadaanan eh. Pag pumapalo na sa pulpit, mararamdaman mo yung kanyang struggle. But by the grace of God, He chose to continue to be an instrument para sa pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung lagi nating isipin na hindi tayo pwede kasi may problema tayo, lahat tayo wala. Darating tayo rito ng Sunday, tahimik tayong lahat. O sige na, sino mag-opening prayer? Siguro sasabihin kayo na ni Brother Narciso, hindi ako pwede ngayon. May nangyari sa akin kapon, nanghina ako eh. Wala ditong walang mga ngaral, walang maghahandog awit, walang magpatoto, wala. That is why mabiyaya ang Diyos. Humingi ka ng tawad at ang Diyos ay nagre-restore sa atin. Tumayo kang may pagpapakumbaba. Huwag mong isipin na, pagtatayo ako, lahat ng mga tao, mga kapatiran nakatingin sa akin, hinuhusgahan ako. Walang gagawa sa iyo niyan. Kasi lahat tayo nagkakamali, nagkukulang. Pero ang hinahanap ng Diyos, pagpapakumbaba. Yan ang pagbibuild ng pananampalataya. I'm closing. Now, Noah was saved by faith, not by works. Malinaw ba yan? Yes. Di ba? At yung faith na ito ay na-demonstrate sa kanyang paggawa ng altar at ang pagsasalita niya sa mga tao at doon siya naging matuwid. Hindi siya naging matuwid dahil sa kanyang mga ginawa, kundi sa pananampalataya. And that is why, brothers and sisters, kahit tayo, by faith din naman, ang pagiging heir natin, Romans 8:17, ituloy ko lang. I'm closing, konti pa. Romans 8:17. At kung ang mga anak ay may mga tagapagmana nga, nasa yung mga anak dyan? Tagapagmana tayo. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, Sinong gusto ng pagtitiis? Di ba? Ayaw natin agad diyang magtiis. Pero kung ikaw ay tagapagmana, willing ka ba magtiis? Sister Tess, willing ka magtiis? Ha? Kung ikaw ay tagapagmana, then, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuluwalhating kasama niya. Kaya hindi nawawala ang pagtitiis sa paglilingkod. Brothers and sisters, lahat ng naniniwala sa Diyos, tinanggap si Kristo, ay naging matuwid. Subalit, kailangan natin itong ipamuhay. I-observe natin ang ating mga pananampalataya. Are we still following?
sa salita ng Diyos, nagbibuild ba tayo ngayon ng arka ng kaligtasan? Totoo ba yung naligtas na tayo? Let us check our lives. Tingnan natin ang ating mga buhay. Alam, hindi ko na kayo masyadong nakukumusta ang bawat iba. Yung iba dyan ay simpleng kumustahan lang. Meron sa inyo rito mga mahihain, pag hindi mo unahan ng kamay, hindi talaga makikipagkamay. Pero it doesn't matter. Ang mahalaga, pare-pares ba tayo nagbibuild ng pananampalataya natin? Sabi ko kay Sister Ira kanina, Sister, kumusta ka na? Okay lang po, Pastor. Iniyakan ko na kagabi yung asawa ko para makapag-church ako. Gusto ko nang bumili ng sasakyan. Yun yung gusto maglingkod sa Panginoon. Nakita ko kayo na si Brother Leonard. Brother, kumusta? I pray okay ka pa rin, Brother Leonard. Dahil kung meron sa ating hindi okay, hindi po masama ang humingi ng panalangin sa harapan. Bago maging huli ang lahat. Hanggang kailan tayo mag-i-ignore? Hanggang kailan tayo magsasabing okay tayo pero hindi tayo okay? I'm closing. Baka mamaya yung arka na binibuild natin ay hindi sapat para magdala sa atin. Whether we like it or not, may unos na darating sa buhay natin from time to time. Pero kung nakasumpong tayo ng biyaya ng Diyos, we will be preserved. Pero yung wala sa Panginoon, they will keep on ignoring the Word of God. I pray, just like Noah, may God found favor to each and every one of you. At kung ang favor ng Diyos ay nawawala, hindi pa huli ang lahat. Pinangaral ng iyong lingkod nakaraan ang humility. Pagpapakumbaba. Alam niyo, minsan ang problema sa mga Kristiyano, pretending that they are okay. In fact, they were not okay. Nawa, ibaba natin ang ating mga puso ngayon. Kung ang Ark of Noah nag-provide ng temporary na kaligtasan, ang kamatayan ni Kristo nagbibigay sa atin ng eternal na kaligtasan. Don't forget that. 2 more verses and then let me conclude this by reading two more verses. Genesis 6:16. Tingnan ninyo. Genesis 6:16. Genesis 6:16, sabi rito, gagawa ka ng isang durungawan sa sakyan at wawakasan mo ang isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Pansinin niyo mga kapatid, ang Ark of Noah ay meron lamang isang pintuan. At napakalaki nito. At nung araw na babaha na, pumasok sila. Sinong nagsara? Sino nagsara? Ha? Ang Diyos. Walang sino mang makakapasok sa atin maliban ng Diyos ang magbukas. At ang maganda, kapag sinara ng Diyos, you are secure. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Meron lamang isang pintuan na magdadala ng kaligtasan. Are we still on that way? I-check natin, nasaan ang investment natin. Hindi masamang mag-invest sa negosyo. Hindi masamang mag-invest sa mga sasakyan. Lalo na nagagamit natin sa school. Yan, may bagong sasakyan sila, Brother Riel. Kahit ako, gusto ko yun. Kasi para pag wala ako, kaya nilang mamalengke. Ayan, si Sister Ira nagpaplano. Sige, mag-invest tayo lahat. Pero huwag niyong kakalimutan ang investment natin sa Panginoon.
ang pinakamahalaga. Anuhin natin yung bagong motor, bagong e-bike, bagong sasakyan. Anuhin natin yung bagong bahay, bagong negosyo. Pero yung puso mo, palayo na sa Panginoon. Brothers and sisters, nawa makatulong ang mensaheng ito magpaalala muli sa atin. Let us all build an ark of salvation. Sama-sama tayo. At kung meron man dito nagsishake, brothers and sisters, let's be honest. Don't pretend that you are okay if you're not okay. Let us all stand, brothers and sisters.